Sa mga driver, mga kapatid ko, na kung minsan sa totoo lang abusado. Kaya sabi ko, ang Kristiyano disiplinado. Amen? Pag nagmumotor siya, nag-iipit talaga siya. Nagmumotor daw siya, nag-iipit talaga siya. Kasi susunod ka talaga sa batas. Ako doon, pag bibili akong patuka ng manok, may manok isa ako sa likod, nag-iilmit ako. Pag nagpagubit ako, nag-iilmit talaga ako. Bakit? Pag nahuli ka, lisensya mo! Pastor po ako eh. Pastor ka pala, nakakahiya ka, ikaw pa yung unang lumabag. Biro mo, gaganunin ka ng mga polis. Eh kasi membro pa ako ni Pastor ko, huwag mong dali ng indisip. Kasi may mga inisyon ako mga license eh. Ito, membro ako. Kaya pinagalitan ko nga yung mga may nagsabi kasi sa akin. Lahat ng mga leader, pinagalitan ko. Kayo ba? Pinapakita niyo yung mga lisensya nyo. Kung may lisensya kayo nagaling sa church eh, pinapakita niyo doon sa mga pulis. Ang membro ko pala ng MGC. Siguro yung pulis medyo konti rin, mga kapatid. Eh, pinayagan. Pero sabi ko, hindi pwede yun eh. Kung hilig-hilig mo mag-counterflow. Nagka-counterflow ka, alam mo yung counterflow hindi masama eh. Bakit pag nahuli ka, huli ka? Hindi, government official. Kasi meron tayo ng government official eh. Sabi ko, ikaw mga government official ka, papakita mo. Sinabi rin naman sa akin eh. Mali yun. The blessedness of being disciplined. Yes. Huwag na huwag tayong lalabag. Ang gobyerno, institute by God in yan. Susunodin tayo. Amen. Amen. Susunodin tayo. Sabi nila, marami ang reklamo. Sabi ng gobyerno, ang police clearance ngayon, 6 months na lang. O diba, 6 months na lang? Marami ang reklamo, dapat 1 year. Wala kang magawa, sumunod ka sa gobyerno. Eh gusto nila magkapera eh. Oo, pero magawa mo kung mangungurakot sila. Eh kasi galit ka sa mga corruption. Huwag ka na magalit, hayaan mo na yun. Ang mahalaga sumusunod ka dahil ikaw ay mananampalataya. Yes. Dahil ikaw ay Kristiyano. Amen? Yes. Amen. Tumahimik lahat yung mga boys doon kanina eh. Kasi kung minsan eh, ako talaga sinisit ako eh. Minsan kasi lalabas mga kapatid. Sige lang, pag nagsimpuhan kayo dyan, huwag niyo akong nawagin. O, at makiusap kayo. Pag nagsimpuhan kayo. Kasi may nagsimpuhan na eh. Nahuli eh. Kaya huwag na huwag. Sabi ko kayo mga leader, pag nahuli kayo, ibigay nyo na yung lisensya nyo. Huwag na kayo mga tuwiran. Ipapakita mo pa kung sino ka, kung ano ka. What? Amen? Kaya yung motor mo, yung sasakyan mo, pagpasok na, itambay mo muna. Huwag mo muna ilabas. Kasi mahirap yun pag nahuli ka. Yan, Kristiyano. Disiplinado. Yes. Amen? Amen. Diba? Alin na bakit atakin natin mga kapatid? Pag spiritual lang, hindi pati pang physical. Alin pa pag-uusapan natin? Pagpapahal ng material, hindi pati mga kapatid mo, kayo siya ng buhay natin. Dapat matuto tayo. May narinig ako, hindi na ako bumuboto. Hindi na kasi nakakurap naman yung mga anin. Mali yun, bumuto ka. Ngayon, kung hindi ka na bumuto, huwag mo na ibang sabi. Ibig sabihin, sikreto mo lang yun, huwag ka naman. Ako din ako bumuto kasi makawala ng mga kaya ako sila kung wala silang kwenta. Basta yung karapatan, gamitin mo. Again sa Quran, bumuto ka. Hindi register. Amen. Registrado. Maraming pinabubuto. Mukhang ka din talaga sa gobyerno na ito eh. Hindi registrado. Meron sinabi talaga. Hindi kami registrado. Nagturo talaga. Sundin nyo ang mga namamahala sa iyo. Ang gobyernuhan talaga yun eh. Ha? Susunod ka talaga. Kasi kung di ka susunod, mga kapatid, wala eh. Ha? Tapos pag may problema ka, pupunta ka PCSO. Mahal akong Christman. Pupunta ka tapos ngayon, ikaw hindi ka na sumusunod sa pambihirang patista na yun. Pupunta ka ngayon mga kapatid ko sa blood pa, hindi na naman nagdugo kasi ganito, o biruin mo, tapos ngayon ayaw mo. Saan ba galing yung mga permit? Diba sabi? Amen. Amen? Amen. Amen. Yan yung Christian. The blessedness of being disciplined. Disiplinado tayo sa lahat ng bagay. Yan mga kapatid, yung
patungong SM, patungong sa Marte, mga kapatid. Talagang kumisan na, sinisigawan ko yung mga nakamotor eh. Talagang napakaano eh. Mga atalintado talagang mga nagmumotor eh. Ewan ko ba? Pero mga kapatid, pula na, hinto na dapat, di ba? Pula hinto? O pula hinto na. Ay, ikot talaga. Gagawa talaga ng paraan. Merong isa mga kapatid. Umikot siya ngayon, biglang may tumawid. Katwiran ng kotse yun eh. Biglang ang bilis ng kotse tumawid mga kapatid. Ganyan na lang. Muntik na siyang mabundol. Abi ko na mundol siya. Patay. Sabihin ba niya hindi sinasadya? Patay siya ron. Siya may kasalanan. Wala siyang makukuha doon. Bakit? Abi alam niyang go yung kotse mga kapatid siya stop. Umikot na lang. Nagmamadali. Minsan kasi. Yung magmamadali. Yes, totoo yan. Huwag na magmamadali. Yes. Amen? Amen. Di naman, ang daming namamatay. Sabi, kasalanan, binangga ko. Paano kasalanan? Tiruin mo mga kapatid yung driver. Kaya sa totoo lang mga kapatid, yung human rights, kung minsan mga kapatid, medyo nakakaano eh. Tiruin mo, yung motor nabangga. Siyempre may saka yun. May driver. Nabangga. Tiruin mo yung driver lasing. Tapos yung nakabangga mga kapatid, matino. Ngayon kasalanan mo nakabangga dahil binangga mo namatayan. Hindi. Kasi hindi naman siya sa Saudi gano'n eh. Kung hindi ka dyan tumayo, hindi kita mabangga. Ayun yung katwiran ng Saudi Arabia. Kaya walang natatayo doon sa mga kalsada. Hindi ka mabangga. Huwag kang tumayo. Kasi kung hindi ka lasing, hindi kita mabundol. Matinuutak mo. Lasing. Patay. Amen? Hindi disiplinado eh. Everybody say amen. Kaya ako naniniwala ko sa atin mga kapatid ko, walang mangyayaring ganon kasi tayo na yung umiiwas. Tayo na mga kapatid ko nagsisikap mga kapatid, maging disiplinado ang buhay natin. Kaya kung minsan sabi nga, pinapalo tayo ng Diyos. Yes. Pag hindi tayo naging disiplinado mga kapatid, siya ang naging disiplina sa atin. Pinapalo daw tayo. Pero sabi niya, anong sabi sa Psalms 94 verse 12? Mapalad ka kung ikaw ay pinapalo ng Panginoon sapagkat pinapalo ka para masunod mo ang kanyang batas. Malinaw? Tama ba? O yan. Blessed is the one who thou chasteneth, O Lord, and teaches him out of thy law. Tinuturuan ka pala para sumunod sa kanyang mga salita. Kaya kinakalapit ko minsan ang Kristiyano. Yes. Amen. Para matulog. Kaya pag nagmamaliw kang wala kang lisensya, ipapahintulot ng Diyos na mahuli ka para kumuha ka ng lisensya. Amen. Tama yun. Diba? Amen. Tama yun sa mga driver. Tama yun. O subukan mo mga kapatid ko sa EDSA. Nakapula na magkuka, patay ka. Hindi ka bubuhayin ng mga naglalakyan sa sakyan dyan. Ha? O yung pulis dyan, maliit na tao mga kapatid ko, pag kumanya yan, huminto ka. Kaya inutusan authority, pag hindi ka huminto, malaki ka. Then malaki ako sa'yo. Pag hindi ka huminto, patay ka. Sino patay? Patay yun. Patay yun eh. Patay talaga yun. Hindi mo huminto eh. Ha? Pero ang tanong, ikaw, patay ka rin, gulong ka. Habang buwan, pinatay mo yung authority ng California. Amen! Ha? Kala nyo, yung patay yung isa lang. Dalawa sila, patay. Yung isa, patay itong isa. Hindi mo ba naman kung bus mga kapatid, pisa yun. Pero pagka gumanyan sa pag dumihinto, kasi nga may authority siya. Yes. Ikaw, disiplinado ka. Hinto ka. O tingnan mo ngayon Don Mariano Marcos. Ay, Don Mariano Transit na. Don Mariano Transit. Ano na nangyari? Tinanggal na yung isa nila. Sa dami ba naman ng accident eh. Don Mariano Marcos na. Diba kawawa yung mga natalo eh. Yung mga matino, saan mo yung patulang doon yan sa may Balinses. Sa may laboratory. Sa Marte, di ba? Nandoon yung kanilang opisina. Kawawa yung mga matino. O nadamay mga kapatid, binong ba naman ilan yung namatay yung nahulog sa EDSA. Ang problema nakatulog ng gabi. Kulang sa ibig sa yun. Kaya nakatulog. Ano nangyari?
Kaya pati sa amen. Kamay-kamay lahat mga kapatid. O hindi na masaya ang buhay. Yun yung sinasabi ko mga kapatid. Maganda na rin yung disiplinadong Kristiyan sa lahat ng bagay. Tayo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kasi pagka hindi tayo disiplinadong Kristiyano mga kapatid ko, akala natin mga kapatid, ang papunta ng langit mga kapatid ko, okay lang simba, gano'n mga kapatid. Pero hindi disiplinado, hindi mga kapatid ayos ang buhay. Wala rin lahat nga, tinuturo ng Diyos eh. Pero mo naman, 60. Ilan ba itong book, Brad? 69? 66. 66 books yan, biruin mo. Ang dami yan, ituturo lahat. Pagka nailagay sa utak ko, sigurado mga kapatid. Marami ka ng alam. Kung hindi lang naman kasi ang buhay mga kapatid ko sa mga spiritual na bagay, maging sa lahat ng bagay sa buhay natin, physical, meron din tayo nagdidisiplina mga kapatid. Amen? Amen. Ha? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. O halimbawa mga kapatid, sa pagkain, hindi ka disiplinado sa pagkain, hindi mong tatagaluhin mo. Tigo. Kaya nga ako ngayon mga kapatid, bawal soft drinks, bawal baboy, ang daming bawal. Pero wala kang magagawa. Kailangan mo kontrol sa sarili mo. Ang ininom ko ngayon, umaga, ang palaya, tanghali, ang palaya, hapon, ang palaya, juice pa yun, ang pait, pero wala kang magagawa. Bakit? Kailangan mo disiplinahin sa sarili mo. Yes. Baka mga kapatid ko, hanggang 50 ka lang. Oh, sige, kain ka ng taba ng baboy, mga kapatid ko. Inom ka ng soft drinks, mga kapatid. Kain ka ng chocolate, tingnan ko lang kung mabuhay ka pa ng matagal. Yes. Nasa atin din yun. Amen. Amen. Mayroon mga panatiko. Ah. May Diyos naman eh. Meron mo, napanood ko sa TV. Ayaw yung mapapunahan yung mga anak niya. Mayroon namang Diyos eh. Ano ba? Iasa mo lahat sa Diyos, pati pang injection? May injection ng anak ko, iasa mo sa glory. Injection ng anak ko, ano ka? Pambilang ka? Tungkulin mo yan bilang nanay, tungkulin mo yan bilang tatay. Pati ba naman yung pambakuna? Iasa pa sa Diyos. Tama ba? Amen. Buhay naman ng Diyos eh. Alam mo, hindi ako papabayaan ng Diyos. Unang amatay lahat. Patay. Mali eh. Ha? Mali. Maling katwiran. Tama din. Maling katwiran natin. Ha? Kasi iba yung katwiran ng Diyos, iba yung katwiran natin. Ang katwiran ng Diyos, susundin natin mga kapatid ko. Yung katwiran natin, huwag natin sundin sa Bible, tumingin ka rin. Kung sabihin mo, hindi ko na kailangan ng doktor, hindi ko na kailangan si doktor ganito, hindi ko nababasa ng Bible. Kasi ang Lord, sa Bible, sa bagong tipan at sa bagong tipan, nangangailangan ng doktor. Nalaglag na naman yung mangga. Kailangan talaga, putulin na yung mangga niya. Kasi lagi nalalaglag eh. Dami mangga, nalalaglag. Hinog na siguro yan. Hallelujah. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pero parang hindi mangga yun eh. Hallelujah. Mabigas eh. Pang-apat, the blessedness of a whole heart service. Ayan ha? Ayan ha? The blessedness of wholehearted service, mga kapatid. Yun yung isang magandang bagay, mga kapatid ko, na nais ng Panginoon talaga, yung wholehearted service natin. Psalms 119 verse 2, ang sabi dito, blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Ayan. Mapapalad ang nag-iingat ng kanyang patutuo. Ayan. Kaya naglilingkod tayo sa Panginoon, buong puso paglilingkod sa Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah, maging tapat sa Panginoon, mga kapatid. Yun yung mabisa, mga kapatid ko, sa data natin. Nung ang Day of Pentecost in the book of Acts chapter 2, mga kapatid ko, hallelujah, nung dumating ang Banal na Espiritu sa kanilang iglesia, hallelujah, hindi yung dumating na nag-iisa lang yung tao roon. Dumating ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo dahil silang lahat ay nagkatipon-tipon at pinag-usapan nila ang Panginoon at pinupuri nila ang Panginoon at sinasamba nila ang Panginoon. Kaya napaka-importante
importante talaga yung service natin sa Lord. Bakit? Yes. Kung hindi importante, hindi na niya ipasulat kay Apostle Pablo ang Hebreo 10:25 na huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon-tipon. Yes.